Ay nako, baka makarinig po kayo sa mga DDS na ibinasura na ng Supreme Court, no, yung impeachment. Ay hindi po totoo 'yan, mga kababayan. Hindi ho totoo 'yan, mga bossing. Ang katotohanan ho ay yung normal na proseso, yung saktong proseso. Pakinggan niyo ho ito, mga bossing, ha? O eto. The Supreme Court en banc during its session today, February 25, 2025, acted on the following matter. Basahin ko muna yung nandiyan. Sabi dito, the Supreme Court has ordered Congress to comment on Vice President Sara Duterte's petition seeking to dismiss the impeachment case, no, against her. Oh, pinapasagot lang po, which is normal po na nangyayari, mga kababayan. Wala pong ipinagkalayo yan doon sa kapag ka merong nagkaso, ay parehas kayong ipapatawag para magpaliwanag. Ganon lang din ho yan, mga bossing. Pero kung sasabihin po ng mga DDS, kasi alam ko na mga ganyan yung estilo ho nila eh. Diba? Ganyan ho yung estilo nila, mga kababayan. Ako, eto na, binasura na. Ako, ayan, pinagpapaliwanag na. Yung tipo ho bang tatakutin ang sambayan ng Pilipino? Yung mga DDS, ganyan style nila eh. Eto na, naku, lagot kayo. Pinagpapaliwanag na ang Congress. Which is normal naman pong nangyayari yan. Mga bossing. No, sabi ni Emerson, Papa Mark, magkaedad lang ata tayo pero mukha kang 20. Ay, salamat. 40 na ho ako, mga kababayan. No, the Supreme Court has ordered Congress to comment on Vice President Sara Duterte's petition seeking to dismiss the impeachment case against her. Eh, ang sabi naman po ng mangilan-ngilan doon sa Congress, handa na at ready na po sila. Dahil nga overwhelming ho, mga kababayan, yung ebidensya nila laban kay VP Sara. According to Supreme Court spokesperson, Attorney Camille Ting, the both House of Representatives and the Senate have been given 10 days to submit their response. However, the High Court has not issued a temporary restraining order on the impeachment proceeding for now. Normal lang ho yan, mga kababayan, at sasagot po ang Congress dyan, mga bossing. Eh kung nakikita nyo naman po kung ano yung mga dahilan kung bakit pinapa-impeach ang Vice Presidente, eh napakadali hong sagutin. At tayo mismo, isa doon sa dahilan, mga kababayan, eh natunghayan po natin at hanggang ngayon napapanood natin yung pagbabanta po ng Vice Presidente. Dagdag mo na po, no? Yung pangalan nito, yung impeachment laban po sa nakalimutan ko, confidential funds. Di ba? Nandyan ba si Ma'am Carclea? Hindi ko nakikita yung kanyang comment. Oh, Carclea want you to hang out in her channel. Shout out po sa inyo, madam. Pakinggan nyo ho ito. In the case of Sara Duterte versus House of Representatives et al., Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order or TRO. Akala ko ho ready sila sa impeachment, mga kababayan. Akala ko ho yung sinasabi nila na mas masakit pa, no, yung mag-break sa boyfriend o girlfriend kesa doon sa impeachment. Kumbaga parang gustong ipamukha sa atin ng ganong pagsasalita ng Vice Presidente. Eh wala to, sisiw tong impeachment na ipinasa nyo. Pero bakit humihingi ng saklolo sa Korte Suprema? Di ba? Bakit hindi po nila sagutin? At simulat sa pool pa lang, yun na ang nirereklamo ng bayang Pilipinas sa kanila. Hindi ho sila sumasagot. Panay ho sila iwas. Panay ho sila alibay, mga bossing. Kung alam naman pala nila ang katotohanan at alam naman pala nila kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili, edi sana sa Congress pa lang ginawa na ho nila para hindi na umabot dito sa impeachment. Ano po? Para hindi na po umabot sa sa trial, mga bossing. Kasi total alam nyo naman eh. Di ba? Dinipensahan nyo na yung sarili nyo doon pa lang sa Congress. At para napahiya yung sinasabi ninyo, no,
Mga DDS kasi ang ano nila, ang naratibo ho nila sa Congress, mga kababayan, eh puro daw ho bayad, puro daw ho binibigyan ng pera, o nanggagaling daw ho kay House Speaker Martin Romualdez yung mga pera, kada pirma para dito sa impeachment na ito. Wala naman pong mga patunay, wala naman pong mga ebidensya. O di ho ba? Sinimulan sana ho nila na sagutin yan doon pa lang sa Congress. Hindi na aabot dyan. Hindi na sila magsusumbong sa Supreme Court. Di ho ba? Eh nakikita ko na at nababasa ko na kung paano i-vlog ng mga DDS. Ito pong balita na ito. Kung paano po nila i-twist. Tatakutin pa. O ayan na, naku, lagot kayo sa Supreme Court. Pinapasagot na kayong Congress kayo. Pinapasagot na kayong Senado kayo patungkol doon sa impeachment. Pero, wag po kayo mag-alala, uulitin ko, tamang proseso po yan. Nasa proseso po yan, mga bossing. Sabi ni Ginger Cat, no? Mag-guilty kasi, mabubuksan yung bank account nila, Mang Kanor, at sa kanya, muntik na yun. Di ba? Totoo, muntik na ho yun, mga kababayan. Kada naman ho sila uma-attend ng mga hearing, kada naman po sila uma-attend nung mga ganyang pagpapatawag, nadudulas at nadudulas. Tingnan nyo na lang ho ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, doon sa Senate. Senate na ho yun, ha? At alam natin na marami silang kakampi doon sa Senate. Ano nangyari? Dulas pa din. No? Nabanggit pa din at nahukay pa din sa kanya yung sinasabi nilang binubuyo namin sila para manlaban. Di ba? Kaya siguro, ang nakikita ho natin sa kanila, mga kababayan, kaliwat kanan, harap, likod. Panay alibay. Panay kunyari merong mga gagawin, kunyari mga busy ho. Pero ang katotohanan, hindi. Isang beses, nagyabang pa si Panelo dyan, di ba? Na-attend kami, bakit kinancel ninyo? Pero nabasa na pala nilang cancel na, kaya biglang a-attend. Pinatulan ho sila ng Kongreso. Ayun, mga kababayan. Napa-attend ho sila. Napikon ang dating Pangulong Duterte. Gustong mambato ng mic. Sabi ni Sir Leo Glenn Tumala, Sir Mark, angat mo nga ng konti ang sando mo para na para pag nakita ni Roque yung abs mo, hindi na mahihirapan si General Torre hulihin si bakla. Ay, hindi ako naniniwalang bakla yang si Roque. Matigas yan. Parang bakal yan. Lalo na pag sinabi niyan, pagtaplisin si Ronnie Liang. Mabigat po yan. Matigas yan, mga kababayan. Di ba? Ibang klase. Bukas, nasa topic natin si Roque, mga boss. No? Paggising nyo ng umaga, isa si Roque sa topic natin.